First Peter chapter 3. Okay? Anong sabi dito? Wives and husband. Para po ito sa mga taong may asawa, mga taong kasal. Okay? Kayo po ay sinasabihan din ng Panginoon. Kung kayo po ay may asawa na unbeliever, at tapos kayo ay unbeliever, ito ay kailangan nating pakinggan sa Panginoon. Okay? Alin pong wait sa pagganda? Oo, 1 hour and 30 minutes na agad pala, no? Ang bilis po ng oras. Kita niyo, ang bilis ng oras, hindi natin namamalayan. Mga kapatid, magpatuloy tayo. Anong sabi dito? Kasi pinamadali ng Panginoon ang oras. Totoo po ito. Pinagmamadali talaga ng Panginoon ang oras, mga kapatid. Okay? Pinagmamadali na ng Panginoon ang oras. So, sinasabihan tayo dito, in the same way, sa mga may asawa po, you wives, you should be willing to serve your husband. When we say serve, aarugain mo talaga yung asawa mo. Mga kapatid, okay? Sa may mga asawa po. Talagang, alam niyo po na ang asawang lalaki nyo ang gumagawa sa tahanan, sa trabaho, mabibigat na trabaho. So, nararapat po na pagsilbihan. Okay? Then, even those who have refused to accept God teaching will be persuaded to believe because of the way you live. So, makikita na lang ngayon na kung paano mo irespeto ngayon yung asawa mo. Okay? Sa may mga ka-live-in naman po at hindi kasal, ang pinakamaganda ko sigurong mapapayo sa inyo, irespeto nyo pa rin. Okay? Pagsilbihan nyo pa rin. Pero wag kayang gagawa ng ayaw sa paningin ng Panginoon. Okay? Kasi hindi po kasal. Sa mga may kinakasama, anhin nyo pa rin, pagsilbihan nyo pa rin. Okay? Ipaglaban nyo, ipagluto nyo, iparamdam nyo sa kanya na mahal siya ng Diyos, sabihin nyo yung pagmamahal ng Panginoon at baka mapipihit, at baka talagang willing magpakasal, yung ganon. So, iparamdam nyo mga kapatid, okay? So, ito po ay para sa mga, wait lang po ha, mag-aasawa. At sinasabihan kayo na, serve, okay, mag-serve sa isa't isa mga kapatid, okay? So, magpatuloy po tayo. Wait lang. Wait lang ako guys. Ang banas. Magpatuloy po tayo. Ano ang sabi dito? At yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos, pag nakita ngayon ang pamumuhay nyo, ay baka mapahiya sila. Na biglang nagbago ang taong to. Biglang mahal na mahal ang asawa. At nire-respeto ang pamumuhay nilang mag-asawa. Okay? Sinasabihan tayo dito mga kapatid, lalo sa mga mag-asawa, you will not need to say anything. Wives, sa mga babae po, wala kang ibang, kita niyo mga babae ngayon, under ang mga lalaki, lalo na pag hindi kasal. Sa mga hindi kasal, diba? At walang Diyos, under nila ang lalaki. Pero hindi nila alam, hindi pwede yan. No. Kasi ang dapat mamuno sa tahanan ay lalaki. Spiritual o physical man yan. Kaya walang pwedeng lumabas sa iyong dila. Your husband will see the pure lives that you live with respect for God. Makikita niya ngayon na may pagbabago. Okay? Makikita niya. Itong mga kapatid natin dito na may mga hindi po, alam mo yon, hindi man sila kasal or what, nakitaan ng pagbabago ngayon ang mga buhay nila ng mga kasama nila. Na ang laki ng respeto sa hindi, bawal, ayoko, no, diba? So ngayon, nagtataka na yung mga kinakasama nila na bakit ganito, bakit ganyan. Kasi nga, nakikita nila ngayon yung pure lives nila na pamumuhay, lalo pag hindi kasal. Amen? So, diba? Makikita ng husband ngayon na yung mga kinakasama nyo, yung pure lives nyo. Pure. Sa paningin ng Panginoon. Para po sa mga sa mga asawa to ha, sa mga may asawa. It is not a fancy hair, gold jewelry, or fine clothes that you make you beautiful. Sa mga may asawa po yon. Okay, dito kasi ginagamit lagi kasi yung verse na to eh. Laging ginagamit ang verse na to para sa mga babae. Na, di ba bawal yung ganyan, ganyan, ganyan. Hindi mo alam ang sinasabihan ay babae na may asawa. Okay? Ang sinasabihan, hindi daw po sa mga maayos na pananamit, mga hikaw, mga kwintas o mga palamuti sa katawan.
ang nagpapapure sa iyong sarili to make you beautiful. Verse 4, no, your beauty should come from inside you. The beauty of gentle and quiet spirit, that beauty will never disappear. It is worth very much to God. So, pag gentle spirit, alam naman natin yan. Laging, di ba, mababa kasi ang emosyon ng babae eh. So, pag sinabing mababa ang emosyon ng babae, madaling mairita, madaling ganito, kalma. Kalma. Okay, magiging gentle ka sa iyong kinakasama, walang sisigaw, wag hihiyawan, okay? So, tiis. So, dito sinasabihan tayong maging gentle sa mga kinakasama. Okay? At hindi yung mga pagpapaganda lang sa social media. Ang daming ganito. Puro pagpapaganda sa social media, puro pagpapaganda sa mga ganito. Pero tingnan mo yung whole life nila sa isang family. Grabe, parang mga leon. Parang, tiger. Okay? So, hindi tayo ganon. Lalo na kayo na may mga asawa. Verse 5, mga kapatid, it was the same with the holy women who lived long ago, my dear brothers and sisters, and follow God. So, katulad nyo, pina-follow nyo yung mga babaeng tinawag ng Panginoon dati. Okay? Katulad nyo ngayon na inaayos ng Panginoon, katulad ng mga tinawag ng Diyos. Noon, di ba? Descendant. Okay? Nakakatuwa. They made themselves beautiful in the same way. The way we're willing to serve their husband. Ang tawag ni Sarah sa kanyang asawa kay Abraham ay hindi, asawa ko, mahal ko, baby loves. May ulala, baby loves. Hindi ganon. May sugar pie. No. May baby bear. No. Ano ang tawag ni Sarah kay Abraham? Master. Amen? Master. Correct me if I am wrong, guys. Kung tama ako. Correct me if I am. Master ba? Master daw. Master. Diba? So, sinong babae ang magsasabi sa kanyang asawa ngayon na ang tawag ay master? Diba? Parang wala. Parang walang babae magsasabi sa kanyang asawa ngayon na, Master, I will say. Diba? So ngayon, kung anong tawagan nyo, mahal or asawa, diba? Okay na yan. Respect each other. Pero kayo ay katulad ng kayo may mga asawa. Okay? Kaya ang hirap ng may asawa, guys, kasi nga ganito, hindi nyo alam, kayo'y dalawang tao, pero dapat iisa kayong gagalaw. One spirit kasi kayo eh. Oo, boss, di ba? Minsan, boss, ganyan, di ba? Kaya alam mo yun, akala ng tao, ang pagpapakasal po ay madali. Hindi po madali ang pagpapakasal. Kasi ito ay salvation marriage. And when we say salvation marriage, kaya ka nagpakasal kasi gusto mong makatakas sa kalayawan ng laman mo para hindi ka mahatulan ng guilty. Di ba? Nag-asawa ka. Ang pag-aasawa ngayon parang ninonormalize na ng mundo eh. Di ba? Yung parang sa panahon ni Noah, na-normalize yung pagpapakasal. Yes, one body na. Hello, Ma'am Ray. Magandang gabi po. Ang nangyari kasi sa pag-aasawa ngayon, parang pag gusto nilang mag-asawa, yung gano'n, yung parang, ang tanda ko na mag-asawa na kaya. Yung parang, mas na maisipan mong matanda ka na, parang kailangan mong mag-asawa, hindi mo na alam na sagrado ang pag-aasawa. Diba? Ito ay usapang espiritual. Ang pag-aasawa ay usapang espiritual. So, talagang merong kailang batas. Okay? So, sinasabihan tayo dito mga kapatid, ano sabi dito? Verse, ano na po tayo? Verse 6. I am talking about women like Sarah. Ito na nga yan, like Sarah. She obeyed Abraham, and you women are true children of Sarah if you always do what is right and are not. Amen. So, kayong mga babaeng may kinakasamang asawa, o may kinakasamang, alam mo yon na hindi asawa, alam nyo yung tama. At pag sinabing alam nyo yung tama, okay, alam nyo yung kaloob ng ating Panginoon. Okay? Ano ang sabi dito? She obeyed. Pag sinabing she obeyed, alam ng asawa mo, maraming tukso ang mundo, huwag ka magsusuot niyan.
Okay, hindi yung parang isa kang leon na parang galit. Ay, naglalag na po ako? Naglalag na po ako? Or hindi naman? Baka po, Ma'am Bricky, baka lang sa'yo, baka sa akin. Sa akin po ba? Ay, hindi naman po pala. Oo. So, Ma'am Bricky, ano lang po kayo, refresh nyo lang po uli yung live. Out kayo sa live, tapos refresh nyo ulit. Baka bumalik po. Ganyan yung ginagawa ko minsan pag nasa live po ako ng mga kapatid. Okay? So, magpatuloy tayo. Mga kapatid, sinabi dito, do this so you should show them, sorry. Verse 7, in the same way, you husband should live with your wives is in understanding way. Amen! Lalo na sa mga lalaki dito na may asawa. Mga tatay, tito, o kuya natin dyan na may asawa. Mga kapatid, alam nyo na bababa ang emosyon ng babae. Madaling maganito, madaling mairita. Uunawa ka. Okay? Uunawa ka. Lagi mong uunawain the way kung paano tayo inunawa ng Panginoon. Since they are weaker than you. Amen? Weaker. You should show them respect because God gives them the same blessing. He gives you the grace of true life. Do this so that nothing will stop your prayers from being heard. Talagang walang makakapagpatigil na even na kahit sino sa pagdarasal niya ng tama sa harapan ng ating Panginoon. Okay, mga kapatid, pag may mga asawa po kayo, tapos yung asawa nyo is unbeliever, mas better na ipagdasal nyo araw-araw sa Panginoon yan. Okay? Mas better na ipagdasal nyo sa Panginoon ang mga asawa nyo na unbeliever. Babae man po or lalaki na na asawa nyo, ipagdasal nyo. Para dumating ang araw, bago dumating yung Panginoon, mga kapatid, na mapihit ng Panginoon, prayer is real. Nababago ng Panginoon ang dasal, ang puso ng tao. Okay? So, sinasabihan tayo mga kapatid, show them respect. Lalo na sa mga lalaki na may asawa. Kasi alam nyong weaker yan kesa sa inyo. Because God the same blessing gives you the life. So, talagang kailangan iisa to iisang katawan to Pag sinabing iisang katawan, ang mananahan or magtuturo sa bahay talaga ay lalaki. Lahat ng spiritual is lalaki. Spiritual, physical, lalaki. Makikinig lang ang babae. Kasi ang way ng lalaki is, alam mo yon, protektahan ang pamilya. Ang way ng babae is to grow. Bigyan ng payo. Kasi weaker ang lalaki kapag walang asawa. Okay, weaker yan. Helper yan Helper ng Panginoon. So, alam nyo na helper kayo, ang way ng lalaki para sa mag-aasawa ay, alam mo yon, protektahan ng pamilya. Sorry, talisik yung laway ko. Ang ano ng babae is to grow the family. To grow the child, the husband. Okay? Pero hindi ikaw ang magbibigay ng desisyon pagdating sa pamilya. Pag unbeliever naman po ang lalaki, is alam mong spiritual ka, pagdating sa mga spiritual na bagay, ikaw ang manindigan. Pero pagdating sa mga ayaw sa kasuotan at alam ni lalaki yon, nakikinig ka kay lalaki. Okay?